Sa mundong madalas sinusukat ang halaga ng tao sa laki ng katawan, kayamanan, o katayuan, may mga nilalang na patuloy na nagpapaalala sa atin ng tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang mga taong maliliit sa paningin ng iba, ngunit may pusong mas malaki pa sa anumang pagsubok. Sila ang mga taong hindi nagpatalo sa kanilang kapalaran, bagkus ay ginamit ang bawat hamon bilang hakbang tungo sa pangarap. Ang kanilang kwento ay salamin ng bawat Pilipinong may pangarap na kahit maliit ang simula, kayang lumipad ng mataas kung may tapang, tiyaga, at pananampalataya. Sa bawat kilos, sa bawat ngiti, ipinapaalala nila sa atin na walang sukatan ang halaga ng isang tao, at walang imposible sa pusong naniniwala sa sarili. Si Noel Onga Ayala ay isa sa mga pinakatatanging maliit na aktor na nakilala sa industriya ng pelikulang Pilipino noong dekada 90. Sa kabila ng kanyang tangkad na 2 talampakan at 6 na pulgada, hindi ito naging hadlang para makilala siya ng marami sa showbiz. Bago siya nakapasok sa pelikula, nagtatrabaho si Noel sa mga perya at karnabal tuwing pista. Madalas siyang mapabilang sa mga palabas kung saan ginagamit ang kanyang kakaibang taas bilang bahagi ng aliwan. Kalaunan ay napunta siya sa The Hobbit House sa Malate, isang bar na kilala dahil sa mga empleyadong pandak o maliit ang tangkad. Dito siya unang napansin ng ilang personalidad sa showbiz. Nagsimula ang kanyang karera sa pelikula noong huling bahagi ng dekada 80. Isa sa mga unang pelikulang nilabasan niya ay Tarzan 3: The Jungle Triangle. Kasunod nito ay ang mga pelikulang Lone Ranger and Tonton Shooting Stars of the West, Super Mouse and the Roborats, Romeo Loves Juliet But Their Families Hate Each Other, at Milyonaryong Mini. Sa mga palabas na ito, kadalasan siyang ginagawang comic relief at nagbibigay ng saya sa mga manunood. Ngunit tulad ng maraming artista, dumating ang panahon na unti-unti siyang nawala sa industriya. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon siya ng mga personal na pagsubok matapos mabigo ang kanyang ikalawang pag-aasawa. Naging bahagi rin ng kanyang buhay ang pagsusugal at pag-inom ng alak, na kalaunan ay pinagsisihan niya. Lumipas ang mga taon at pinili niyang mamuhay ng tahimik. May mga nagsasabing nanirahan siya sa La Union at naglingkod bilang pastor sa isang samahang tinatawag na All Christian Foundation. Dito raw siya natutong magpatawad at humanap ng bagong direksyon sa buhay. Noong Agosto 29, 2006, pumanaw si Noel Onga Ayala dahil sa heart failure. 35 lamang ang kanyang edad. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, iniwan niya ang marka ng isang taong hindi sumuko sa hamon ng kanyang kondisyon. Pinatunayan niya na kahit maliit sa paningin ng iba, maaari pa ring maging malaking inspirasyon sa maraming Pilipino. Hanggang ngayon, si Onga ay naaalala bilang isa sa mga munting bituin ng pelikulang Pilipino na nagbigay ng tawa, saya, at aral sa bawat manunood. Si Noemi Tesorero o mas kilala ng lahat bilang Mahal ay isa sa mga pinakatatanging komedyante sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa kanyang maliit na pangangatawan, malaki ang naibahagi niyang saya at inspirasyon sa mga Pilipino. Ipinanganak siya noong Disyembre 20, 1974. Lumaki siya sa Quezon Province kasama ang kanyang pamilya. Bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanyang kakaibang kondisyon na tinatawag na dwarfism, ngunit hindi ito naging hadlang para mangarap siya. Nang siya ay tumanda, nagsimula siyang pumasok sa mundo ng entertainment. Una siyang nakilala sa noontime show na Lunch Date, kung saan napansin siya dahil sa kanyang pagiging masayahin at natural na talento sa pagpapatawa. Mula noon, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng Idol Ko Sikap, Bahay Mo Ba To, at iba pang comedy programs na patok sa masa. Sa likod ng kamera, kilala si Mahal bilang isang mabait, mapagmahal, at palabirong tao. Madalas niyang sabihin sa mga panayam na gusto lang niyang magpasaya ng tao, lalo na ang mga nalulungkot o nakakaramdam ng pangungulila. Pagdating sa pag-ibig, naging bukas din siya sa publiko tungkol sa kanyang mga karanasan. Ilang beses siyang nalink sa ibang personalidad, ngunit ang pinakahuling nakasama niya sa buhay ay si Migs Molino,
na naging katuwang niya sa paggawa ng mga vlog sa YouTube. Sa kanilang channel, makikita ang masayang samahan nila at ang mga simpleng gawain sa probinsya. Ngunit noong Agosto 31, 2021, pumanaw si Mahal sa edad na 46. Ayon sa kanyang pamilya, nagkaroon siya ng mga komplikasyon matapos magpositibo sa COVID-19 at magkaroon ng gastro illness. Malaki ang naging lungkot ng buong bansa nang mabalitaan ang kanyang pagpanaw, dahil marami ang labis na napasaya ni Mahal sa loob ng maraming taon. Sa ngayon, may itinayong mausoleum para kay Mahal sa Himlayang Pilipino Memorial Park bilang parangal sa kanyang alaala. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa tulong ng kanyang mga tagahanga at ng kanyang YouTube channel. Si Noemi, Mahal, Tesorero ay nananatiling simbolo ng tapang, kabab ang loob, at walang sawang pagpapasaya. Sa kanyang maliit na pangangatawan ay nakapaloob ang isang pusong malaki sa pagmamahal. Isang paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa laki ng katawan, kundi sa laki ng puso at sa kabutihang naiiwan sa mundo. Si Ernesto de la Cruz, na mas kilala bilang Weng Weng, ay isang Pilipinong aktor at martial artist na minsang naging pambansang simbolo ng kakaibang talento at tapang sa showbiz. Ipinanganak siya noong Setyembre 7, 1957 sa Baclaran, Parañaque. Bunso siya sa 5 magkakapatid at lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang electrician at ang kanyang ina ay labandera. Nang ipanganak siya, napakaliit ng kanyang katawan kaya inilagay siya sa isang kahon bilang pansamantalang incubator. Mayroon siyang kondisyon na tinatawag na primordial dwarfism, dahilan upang hindi lumaki ang kanyang pangangatawan tulad ng karaniwan. Ngunit sa kabila nito, lumaki siyang masigla, matalino, at may matinding interes sa aksyon at martial arts. Sa murang edad, nahilig siya sa mga pelikulang may labanan at kargado ng aksyon. Dahil sa kanyang disiplina at determinasyon, natutunan niyang gumamit ng martial arts na kalaunan ay naging susi sa kanyang pagpasok sa mundo ng pelikula. Noong dekada 70, nagsimula siyang lumabas sa mga pelikula bilang extra at support actor. Ngunit noong 1981, sumikat siya ng husto nang gumanap bilang Agent 00 sa pelikulang For Your Height Only. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang papel ng isang maliit ngunit matapang na secret agent na kayang lumaban sa mga kriminal gamit ang galing sa baril at martial arts. Ang pelikula ay naging matagumpay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kasunod nito, lumabas pa siya sa mga pelikulang The Impossible Kid, The Wild Wild Weng, at iba pang comedy action films. Dahil sa kanyang karisma, talento, at kakaibang personalidad, minahal siya ng mga manunood sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngunit tulad ng marami, dumating din ang panahong hamina ang kanyang karera. Nang tumigil ang mga producer na madalas gumawa ng kanyang mga pelikula, unti-unti siyang nawala sa spotlight. Bumalik siya sa tahimik na buhay kasama ng kanyang pamilya sa Baclaran. Noong Agosto 20, 1972, pumanaw si Weng Weng sa edad na 34 dahil sa atake sa puso dulot ng mataas na presyon ng dugo. Pagkalipas ng maraming taon, muling nakilala ang kanyang pangalan sa mga dokumentaryo at pelikulang sumasalamin sa kanyang natatanging buhay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga taong may kapansanan at sa sinumang nangangarap abutin ang tagumpay sa kabila ng mga hadlang. Si Ernesto Weng Weng de la Cruz ay patunay na hindi kailangang maging malaki ang katawan para magkaroon ng malaking ambag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa kanyang tapang, dedikasyon, at kasiyahang ibinahagi sa mga manunood, nanatili siyang isa sa mga pinakatatanging personalidad sa mundo ng aksyon at komedya. Sa bawat kwento ng mga taong maliliit ngunit may malalaking pangarap, natutunan nating hindi kailanman hadlang ang anyo, katayuan, o sitwasyon sa buhay para makamit ang tagumpay. Ang tunay na sukatan ng greatness ay nasa tibay ng loob, sa kakayahang bumangon, at sa pusong marunong mangarap kahit ilang beses pang madapa. Maging paalala nawa ito sa ating lahat na hangga't may pag-asa, may paraan.
At hanggat naniniwala tayo sa sarili, walang imposible. Dahil sa dulo, hindi ang taas ng ating tangkad ang sukatan ng tagumpay, kundi kung gaano kataas ang ating pangarap at kung gaano katapang nating nilakad ang daan patungo rito.